Grabe nga po ang kasikatan ng ating PNP Chief General Torre. Mula nga ito ng hamunin ni Base Duterte noong linggo, July 28, 2025. At doon nga nakita ang kredibilidad ng PNP Chief na pag sinabi niya ay ginagawa niya. At isa pa, hindi niya isinasantabi ang kapakanan ng mga Pilipino. Nasa isipan pa rin niya ang pagtulong kahit isipin pa na ilalagay niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Sinusuong niya ito. Kaya nitong linggo sa boxing match nga na naganap ay nakalikom ang PNP Chief ng milyon-milyong halaga bukod sa mga goods na kasama at ito nga ay ibinigay niya agad sa DSWD. Napaka-transparent talaga ng ating PNP. Agad siya nga nagpapa-interview sa media pagdating sa mga pera nga nalilikom niya. Kagaya rin ng ating mahal na Pangulo. In fact, sa 3 years na kasama siya sa panunungkulan ni PBBM ay wala pa naman tayong naipinta sa kanya. Wala tayong nakitang pagkakamali niya at wala rin tayong maipupula sa mga ginagawa niya. Napakatapang din niya. Hindi niya alintana kung ang huhulihin ba niya ay isang maimpluwensyang tao. Basta ito ay kanyang gagampanan. Kaya nga nung lumabas siya sa boxing ring nitong linggo, ay animo si Manny Pacquiao ang lumabas, no? At napakasikat niya. Nagtitilian ng mga tao, naghihiyawan, nagsisigawan, at kung maririnig mo ang mga sigawan ng tao ay Torre. Torre for President na nga daw ang gusto nila. No? Isa pa, may mga vloggers din na nagpo-post na tinatanong ang mga Pilipino kung papayag daw ba na maging president si General Torre. At ang sagot ay napakalaking yes, no? Sagot ng sambayanan ay napakalaking oo. Gusto nilang maging presidente si General Torre sa susunod. Para sa akin, kahit na vice president pwede na, no? Ayoko lang ng parang wag na yung senador. Tanggalin na yung senator, mga senators. Wala rin naman Ngayon, kasi talagang matindi ang kasikatan. Isipin mo naman, pati dun sa SONA, binanggit niyang bagong kampyon. Sinabi ng Pangulo, ang tinutukoy ko po ay si General Nicolas Torre III, ang matapang, matalino, may paninindigan, may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa kapwa. General Torre III, PNP, Director General, may tapang. Kahit sino huhulihin, kahit sino inuhuli. Kasi sabi niya, no one is above the law. Kahit sino dapat ay mangibabaw ang batas. Ayan ang paninindigan ng mama. Kaya napakaswerte natin dahil maganda yung pinili ng Pangulo na itinalagang PNP chief. Naganti ang accomplishment niya. Pati yung 911, pabor na sa mga Pilipino, hindi lang sa Metro Manila. At dahil dyan, dahil siya masyadong sikat na ngayon, parang superstar na sa Pilipinas, baka sa buong mundo at mga Pilipino pinag-uusapan din, ang pinag-uusapan ngayon ay pwede. For president na raw or senador sa 2028. Abay pwede, kasi alam mo bakit? Mga isang taong mahigit na lang, magre-retiro na po si General Torre. Kung di ako kakamali, pagdating yata ng 2027 ba? 2027, magre-retiro na yan. Magre-retiro na or bago matapos ang 2026. Mga ganun kasi 55 na So tama, mga hanggang hanggang 2020, next year na lang siya sa PNP. Okay? Pero kung magagawa niya na maayos, makontrol at na-disiplina ang pulis, ay nag-uumpisa siya kailan ba? Nitong June lang or July o June. Di ba marami na siyang nagawa. Kung marami pang magagawa ito bago mag-umpisa na retiro, ay baka ito ang pwede. Kasi nakakasawa na yung mga traditional politicians, sa totoo lang. Nakakasawa na parang ayaw ko nang bumoto pag eleksyon, pag walang bagong pangalan. Nakakapagsisi na ang bumoto ngayon, lalo na sa mga senador. Mga walang prinsipyo, mga walang balls, puro kapangyarihan at pera lang ang iniisip. Hindi ko nila lahat, pero marami sa mga senador, marami sa mga traditional politician, yan ang iniisip. Kung paano sila mabuhay, paano sila magpayaman, napakayaman na nila. Pera at kapangyarihan lang ang habol. Kaya ngayon gusto natin bago. Ito si General Torre, hindi naman ho yan politiko.
Pero ang ginagawa niya ay para sa bayan talaga. Kaya nga ho, may dating sa comment section, hindi lang dito sa aking mga channel, maging sa ibang mga channel, ay na nga, for president or senador, si General Torre sa 2028 na. Subukan natin, bakit hindi? Hindi ko nilalahat, pero marami sa mga senador, marami sa mga traditional politician, yan ang iniisip. Kung paano sila mabuhay, paano sila magpayaman, napakayaman na nila. Pera at kapangyarihan lang ang habol. Kaya ngayon gusto natin bago. Ito si General Torre, hindi naman ho yan politiko. Pero ang ginagawa niya ay para sa bayan talaga. Kaya nga ho, may dating sa comment section, hindi lang dito sa aking mga channel, maging sa ibang mga channel, ay na nga, for president or senador, si General Torre sa 2028 na. Subukan natin, bakit hindi? Subok na naman ho ang tapang at talino nitong mamang ito. May prinsipyo, di ba? O kaya vice president, national position talaga ang kanyang hahawakan dapat. President, vice president o senador, pwede. Kasi ho, ibang tapang at galing niya. Pero kumpara dyan sa mga senador ngayon at mga dating senador, naku, pagsisisihan natin. Talagang mapipili mo na lang, iilan na lang po ang senador na pagkakatiwalaan natin. Pati nga yung Bam Aquino na yan, tsaka yung Pangilinan na yan. Akala ko matitino. Akala natin maninindigan, pero dahil lang pala sa posisyon, isang posisyon lang ibinigay sa kanila, ipinagpalit ang humahanga sa kanila at naniniwalang sila magiging oposisyong totoo. Hindi naman pala. Nabigyan lang ng Committee on Agriculture at Basic Education, sinunog na yung prinsipyo. Sumama dun sa hindi nga may paliwanag kung bakit siya merong 142 billion insertion. Hindi nga may paliwanag maayos kung bakit siya ilang beses nagpunta sa Congress. Pinapalo up daw yung insertion. Di ba? Ngayon nga po, meron ng isang local official sa Central Luzon nagsalita na. Doon daw sa kanyang probinsya, naglaan ng 3 bilyon na flood control project. Wala naman yung project. O saan napunta yung pera? Galing daw ho dyan sa mga politiko yung pangakong yan. Yung pondong yan. Nawala yung pera, wala rin yung project. Pambirang buhay yan. Oo, talaga naman. So, ayan po yung mga nangyayari. So, ano yung masasabi dyan? General Torre for national position. President or senador. Yung iba sabi, vice president. Hindi ho masama. Mas okay ito, mas magaling ito kaysa sa doon sa mga traditional politician na puro magnanakaw, puro pulpul. Sa totoo lang ho, mandarambong, mambubutol. Walang mga prinsipyo, puro pera-pera. Katulad ng mga senador ngayon, hindi ko nilalahat. Anong ginagawa ba nila? Walang balls para panindigan yung kanilang trabaho na constitutional duty tungkol sa impeachment. Diba? Kaya ho nakakapagsisi. Ako nga, baka nga hindi na ako bumoto pag senador Buboto lang ako presidente pag presidential election. President at vice president lang siguro iboto natin. Pero yung mga senador, walang kakwenta-kwenta. Pagsisisihan natin, walang prinsipyo, baka sa makasarili. Okay, ito.